Subalit, hindi niya maatim na may ibang tao ang tatapos sa buhay ng kanyang kaibigan. Kaya't para kay Saito, mas mabuting siya na mismo ang gumawa nito, ngayon, habang may pagkakataon pa. Biglang umatake si Abiro ng buong bilis, ngunit madali itong naiwasan ni Saito. Sa gitna ng kanilang laban, napansin ni Abiro kung gaano kahanda si Saito sa posibilidad ng pagpatay sa kanya. Ngunit sa isang iglap, napatitig si Abiro sa malayo, isang lalaking nakasakay sa kabayo ang mabilis na papalapit sa kanilang direksyon. Ang lalaking nakasakay ay puno ng galit, hindi maunawaan kung bakit ang dalawa, sina Abiro at Saito, ay nagpapatayan malapit sa daanan sa tapat ng isang bahay-kainan. Bago pa man tuluyang makalapit si Saito, agad na kumilos si Abiro. Ipinukol niya ang kanyang putol na katana sa direksyon ni Saito, ngunit hindi pala si Saito ang kanyang tunay na target. Ang kabayo ng lalaking paparating pala ang kanyang pinatamaan. Sa sakit na naramdaman ng hayop, bigla itong naging agresibo. Nawalan ng balanse ang lalaki at nahulog mula sa kanyang sinasakyan, habang ang kabayo ay tumakbong palayo, natataranta. Tila ba ito ang inaasahan ni Abiro? Sa mismong pagdaan ng kabayo sa kanilang harapan, mabilis na tumalon si Abiro at agad na sumakay dito, saka tumakas papalayo. Nagulat si Saito sa biglaang pagtakas ng kaibigan. Tinawag niya ito, ngunit wala na siyang nagawa kundi mapanood itong unti-unting lumalayo.